taong inaakusa. Yan ang tinatawag na, kasi yung tinatawag na due process, it applies sa lahat ng bansa. Hindi lamang po sa Pilipinas, na pag ikaw ay may reklamo o may kinakaharap na kaso, ikaw ay dapat bigyan ng due process. Sa pagkakataon ng kay Arnie Tevez, yung kanilang bansa, yung Timor-Leste, ay binigyan siya ng due process. Kaya ngayon, naglalaban ng pa sa korte whether ibabalik pa dito si Congressman Tevez o hindi. Samantalang, tayo, dahil ang presidente natin na isang mahinang nilalang, isang weak leader, ibig sabihin, uto-uto sa dikta ng ibang bansa ng foreign chair, nanginginig pang sumunod sa Interpol. Ganyan po kahina ang ating Pangulo. Sa madaling salita, walang kwenta. Tapos ngayon gusto ninyong lumaban tayo sa ibang bansa, ang hina-hina, sunod-sunuran lang naman ng... Hindi, di ba? Meron pa nga ako napanood na Amerikano, sabi niya, Amerikano nga ba yun? Tama. I think it's Amerikano. I'm not sure. Basta puti. Sabi niya, akala ko ba you want sovereignty? Diba? You want sovereignty from other countries. Pero ito, inutusan lang yung inyong ni-request lamang ng Interpol na ibigay si Duterte doon sa kanila. Nanginginig pa itong si Torre at itong Marcos na ito na ibigay si Pangulong Duterte. Ngayon ang tanong, bakit niya ginawa yun? Diyan na pumapasok ang benepisyo. Ano ibig sabihin ng benepisyo? Kasi it will benefit him. Pag nawala si Pangulong Duterte, hindi siya makakasama sa mga rally at sorte. And we all know it, this is a campaign period. This is a campaign period. And alam naman natin, pag si Pangulong Duterte, siguro, kaya niratrat nila to, nakita nila yung nangyari sa Hong Kong. Sir, mga ma'am, malupit ang nangyari sa Hong Kong. Kahit ikaw, pumunta ka doon, alam mo, sabi ko nga sa inyo, lahat ng Hong Kong event ni Pangulong Duterte, nandun ako. Si Mocha, nung panahon din ng state visit tatay, nandun din siya. Campaign, lahat to, pasasalamat kasi after the campaign, bumalik kami doon. Kasama namin si VP Sara Duterte, mayor ng Duterte, mayor pa lang siya noon ng Davao. Nagpasalamat siya sa tao. Hindi bumababa yung hiyawan ng tao. Yung damdamin at pagmamahal ng mga OFW natin sa Hong Kong kay Pangulong Duterte, hindi bumababa. Kaya nga nung we were talking, nung nasa SMNI po kami, sinabi ko dun sa mga boss, sabi ko, kasi naikwento nila, pinagbawalan daw ng pulis hanggang 2,000 lang. Actually, 1,500 lang talaga ang ang inaalaw na makapasok doon. Okay? Pinakiusapan na baka nang pwedeng gawin 2,000 hanggang humirit at nakipagnegosasyon. Itong, alam mo naman itong mga negosyante, itong mga Chinese, nakipag-negosasyon, it means nakipag-bargain, sabi nila 1,900. So 1,900 na daw ang pwedeng pumasok. At sila po ang nasa pinto, May mga Pilipino doon pero may nag-check na Chinese. Sinisiguradong 1,900 lang. Sabi ko doon sa mga boss sa SMNI, sabi ko, naku, malabo yan. 1,900? Si Pangulong Duterte? No, hindi nga nagpunta si Pangulong Duterte. Dagsa ang tao As in, dagsa. Kami lang ang nandun. Si Mocha, tsaka ilan lang yung mga nagsalita nun. Diba? Pero dagsa na. Kasi pag nag-organize ang mga Hong Kong leaders natin, yung mga OFW natin, grabe ho yun. Eto, nandun si Pangulong Duterte. Alam nyo, yung buong street, talagang nagkagulo. As in, nagdagsaan ng pulis. Nawala ng pulis yung mga katabing lugar. Walang biro kasi taga doon po kami. Yun yung hotel namin. Nandun din sa Wan Chai po Wala nang pulis doon sa dulo. Talagang puro pulis dito na sa parang may riot Sobrang dami ng pulis. Tapos naiinis sila kasi tinataboy nila yung tao kasi bawal na yung sa lakaran. Nandun sa yung
Yung sa labas nandun na, punong-puno, kabilaan yan, tapos may stadium pa, kabilaan na, sa street, puno yan. Tapos may doon sa kabila, sobrang dami talaga. Siguro napanood ito ng ni Bonnet the Week Leader. Napanood niya siguro. Sabi niya siguro, ay naku, hindi pwede pala talagang rockstar. Eh, pag ako nagpunta, panay ang kaway ko. Nagmumukha akong nagmumukha kang Miss Universe. Di ba yung Miss Universe kumakaway kahit walang ganun, Miss Universe. Parang ganun si Marcos parang lang, ewan ko. Ewan ko talaga, tingnan niyo makikita niyo naman yung mga video na kung saan kaway ng kaway si Marcos, walang pumapansin. Mantakin mo, daan-daanan ka na sa harapan, hindi ka pa pinapansin. Ganun! Eh, sabi ko nga, baka mas marami pa nagpa-picture sa mga senador ng PDP, ay di Pangulong Duterte kaysa sa kanya Di ba? Ganun. Eh, nung si Pangulong Duterte, grabe mga kababayan, dinudumog, di na makalakad si Pangulong Duterte sa sobrang dami ng tao. Eh, si BP Sara nga Sa BP Sara, ang plano niya, ikutin at personal kamayan ng mga tao. Ikutin niya, umakyat siya ng stadium. Alam niyo, pinababa siya ng ng Chinese security. Kasi nagkagulo. Mantakin mo, umakyat siya doon sa crowd. Tapos pinaikot na lang siya. Sabi niya, balik na. Kasi grabe ganun ang reception ng mga Duterte. Nagkamali sila. Akala nila, etong pagkuha nila kay Duterte, pagdukot nila, pagkidnap nila kay Pangulong Duterte, hihina ang PDP. Mas lalong lumalakas ang panawagan na straight PDP. Okay? Mga kababayan pag sinabi natin straight PDP, straight Duterte tayo, yung Siyam +1. Naku. Meron na tayong +1 si Doc Eric Mata. Ayan, isama na natin yan sa listahan natin, si Mata. Ilista na rin natin yan. Kailangan din natin ng isang malupit na doktor na Marites. Diyan kasabihin na naman nila, bumili ng suka. Ito, bumili ng suka, pagbalik, doktor. Eh, yung mga pinabili mo ng suka, pagbalik, artista. Taka, di ba? Sino yun? Nakikita naman natin, si Abalos. Ewan ko ba, pag nanalo yun si Abalos, talagang tanga-tanga nyo ng lahat. Di ba? Ito pa. So, ayan nga yung, ito yung sinasabi natin. Kalokohan po yung sinasabi ni Marcos na kung saan, dapat daw tayo mag-comply sa ating commitment sa Interpol. That's false. Hindi totoo yun. That is another budol. Budol man. Ito si Marcos talaga. Budol ka talaga. Budol. Na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed everything. Bakit laging parang feeling niya matalino siya na confident? Well, we follow everything according to hindi mo kami madadaan sa ganyan mo, Brad. Hindi mo kami madadaan sa ganyan. Yung feeling matalino ka, hindi mo kami madadaan sa ganyan mo. Yung mga tanga mong followers, yan, madadaan mo sila. Yung mga tansong followers, tatanga-tanga yung mga yun The necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper.